What's up? So, another introduction tayo regarding sa Nitro sa mga para sa mga nagsisimula pa lang at sa mga hindi pa nakakaalam nito. So, ang introduce ko sa inyo is yung NPC na dalawa, beginner skill and skill. So, ano nga bang pinagkaiba ng dalawa? So, unahin natin itong beginner skill. I-click nyo siya. So, track tayo sa mismo na. Ito siya eh. Layo tayo konti para napalapit tayo sa skill NPC sa merchant. Ito, pag-click mo tong dito, itarapat natin dito yung camera para mismo makita nyo siya. Okay? Yan. Ito yung skill sa may center, makikita nyo sa middle part ng screen. Ito, skill leading. Yung beginner skill naman, ito, malapit lang siya sa skill. Saan na ba siya? Ito, click mo na nga natin para madali na. Ito, dito banda. Ito si skill ito lang. Andito lang siya sa, ito lang siya mismo. Ito. Beginner skill, ito, si Alpine. So, pag-click mo itong beginner skill, auto-click siya pag malapit na. Then, ito yung mga nakalagay sa beginner skill. So, ito yung pinakaiba ng beginner skill sa skill NPC. Dalawang merchants, pero magkaiba sila ng binebenta. So, mabibili mo yung mga items through gold or coins. Ito, makikita mo, ay pagkamahal. So, ang advice ko sa inyo, huwag nyo na muna siyang bilhin kasi makukuha nyo rin siya habang nagpo-progress kayo sa game. Pero yung sa mga gustong magkaroon agad ng skill, kasi pag nagsisimula ka, wala kang masyadong skill kasi makukuha mo siya habang nagpo-progress ka. So hanggang level 30 makukomplete mo. So kung makikita nyo, wala siyang hindi siya clickable. Kita yung image, hindi siya clickable kasi nakuha ko na siya and nasa more than level 30 na ako eh. Pero nakuha ko tong limang skill na to ng libre nung nag-level 30 na ako. So makikita nyo siya, yan yung price. Again, kung gusto nyo magkaroon ng skills, wala namang problema. Pwede nyo bilhin agad, meron kayong agad skill ng 5. Ito, meron tayong dalawang common skill. Ito yung white, yung kulay ng letters, and then susunod is tatlong ano ba to? Green ba to or blue? Green. Yung last is green din. So, uncommon. So, mas malakas tong mga green kaysa sa white. Mas malakas yung uncommon. Common kasi pag sinabing uncommon, hindi mo siya agad makukuha. So, mas rare siya, kumbaga. So, ito lang natin isa-isa. Itong focus attack 1, makikita nyo skill book focus attack 1. Ang description is the character inflicts damage on a target. Ito yung classification skill book and magagamit ng bow and dagger. Nasa class natin, saktong-sakto. Second skill is skill book mindset 1. The character increases its stats for 10 minutes. Ano nga ba yung may increase na stats ng good for 10 minutes? Ito, basic damage plus 3. So ito lang, pareho lang, skill book ang classification and magagamit natin ng end dagger class. So all in all naman, kung naka-display siya rito, ibig sabihin, para siya sa class natin. So itong susunod is start ng uncommon skill. So nakalagay is skill book quick attack 1. Description is the character inflicts damage on a target. Skill book lang ang classification, pero ito wala siyang damage na nakalagay. Ang nakalagay lang is the character inflicts damage on a target. So fourth skill ng uncommon is the character increase its stats. So ito may nakalagay naman na siya ng stats crit plus 1. So, tingin natin passive to kasi wala naman nakalagay na mag-addition lang siya sa stats mo. So, ito, pare-pareho lang skill book and then bow and dagger class yung makakagamit. And then yung last skill book na uncommon is skill book threat detection 1. So, the character increases its stats. So, ito. So, range evasion. So, evasion good to kapag may kalaban ka na ito. Range evasion. So, ibig sabihin kung may kalaban ka na bow type or magician. Ito naman, pagkalaban mo is magic. So, may evasion ka sa dalawang yan na plus 2. Okay? So, kung mapapansin nyo, marami na tayong coins. Basta sipagan nyo lang. Pwede kayo mag-AFK pagka sa gabi. Matutulog kayo. Pwede nyo namang i-AFK yung laro. Basta i-auto nyo siya. Huwag nyo siyang i-quest. I-auto nyo. So, ito siya. Yung auto dito sa may lower right. Ito. Pag quest. Kasi pag naka-display is quest, minsan pag nag-after quest, mag-standby ka na lang sa spot na yun. Mas maganda kung auto. Kung gusto mo mag-AFK. And ito, good news, may nakuha na tayong diamond. So yung diamond na to, makukuha mo siya sa pagbebenta ng mga makukuha nyo sa monster na unbound. So sa ngayon, may nakalagay tayo ng mga binebenta. So kaya ng advice ko sa mga nakaraang video, makukuha mo yung mga
crafting materials sa monster. So yun lang. Ito makikita nyo sa lower right, level 37 na tayo, level 36 na tayo. So nagpa-farm ako sa 5 levels down. So 36 minutes. So ibig sabihin sa level 31 ako nagpa-farm. And okay naman kasi kung magdamag and then wala kang ginagawa, i-AFK mo lang, marami kang makukuhang crafting materials and other things na pwede mong mabenta na unbound. So ito, click natin tong sa upper right. Makikita nyo tong exchange. Ayan, nakita nyo pula. So ibig sabihin, good news, may nabenta na tayo, di ba? So exchange, yan. Click nyo tong exchange and then tong sa may upper left, makikita nyo tong sell tab, may pula. Dali siya makita kapag may pula. So ibig sabihin yan, pag-click nyo ng sell, yan. Ito yung mga nabenta. Ayos, di ba? May remaining pa tayo nito. Ito na lang. Ayan. So per unit, yan yung nakalagay na binebenta mo kada isa. So 10 coins kada isa. 5, 5, 5, 10.67, 10.67. So ito na. Ito 3.82. So receive na natin. Tignan natin kung magiging magkano siya. 82. Ayun, no? 577. Goods na goods. Wala ka namang ginastos. Diba? Kung gusto mong tumalpak, wala namang problema. Iba-iba tayo, di ba? Pero kung ayaw nyo at gusto nyo palang itry yung game, hindi pa kayo ganun ka-convince magtalpak, di ba? Farm lang. Sipag-sipag lang. Yun ang advice ko. So, isunod na natin tong skill. Itong si skill. Dito sa may malapit sa kanya, si skill. Ano ang pangalan niya? Si Ledin. Click natin siya. Ayan. So, makikita nyo may mga nabili na rin tayo. Habang nagque-quest, habang nag-AFK, may makukuha tayong coins. So, ano lang kayo, i-ready nyo lang yung sarili nyo at i-compute nyo na kung magkano para pagbalik nyo sa town, kung meron kayong enough coins at meron na kayong mga pots, kung may enough coins kayo, advice ko na ibili nyo na ng skill para tumaas yung damage nyo, and pag nagpa-farm kayo naka-AFK, mas masusulit yung oras, mabilis makikill yung monster. So ito, ang pinakamababa is 90k coins, dalawang common skills. So susunod, mga uncommon na. So ito, na-start siya sa 500k coins. So kayang-kaya nyo yan. Makukuha nyo naman yung marami ding coins na makukuha sa main quest habang nagpo-progress kayo in-game. So main quest lang ng main quest. Kapag hindi nyo na kaya, then stop kayo. Sabay kayo dun sa mga side quest, may dungeon quest, may daily quest, may guild quest. So yan. Check lang natin. Short introduction sa mga ito tier 2, di ba? May tier 1 na tayo, so in-upgrade natin siya sa tier 2. Kung makikita nyo dito sa upper left, may Roman numeral 2. So lahat ng nakikita nyo dito, makikita nyo skill dito sa may skill na NPC is bound. So hindi nyo siya pwedeng ibenta. Pansarili lang. So ito yung 90k coins. Nakalagay is tier 2 focus attack. So skill book appendix of focus attack used to enhance the skill. The character inflicts damage on a target. Yun ang description. So, second is skill book appendix mindset 2. So, skill book appendix of mindset is used to enhance the skill. The character increases its stats for 10 minutes. Basic damage 6. So, tumaas siya. Naging 6. So, kung i-check, di ba? Ayan, nakalagay yung sa middle part ng game is mindset tier 2, di ba? So, pag click nyo, nakikita nyo 6. So, i-check natin siya sa skill natin. Ito sa may upper right side, click itong icon na to. Then, mindset. Nasa passive. Asan siya? Active ba yun? Mindset. Ito. Makikita nyo, nasa active skill siya. Ito siya. Naka-tier 2 na tayo. Pag kinlik mo siya, ayan, basic damage plus 6 kasi tier 2 na eh. So, nung tier 1, ayan, ito tayo nung tier 1. Basic damage 3. Nung in-upgrade natin siya, tier 2, yan, naging 6. Nag-addition pala ng 3. So, konti lang siya, 90k coins. Kayang-kaya nyo yan. Kayang-kaya nyo siyang, konting tipid lang din kung ayaw nyo ng mag-glider. Kasi pag mag-travel kayo, kailangan nyo ng glider. May price din. So, kapag glider kayo ng glider, lipad ng lipad, so, mas mababawasan yung gold nyo. Mas advice ko na, kung kaya nyo namang may patience kayong maghintay kakatakbo ng player or ng character nyo papunta dun sa quest, is hintay nyo na para makasave kayo. Ilang points din yun, di ba, kung di kayo lumilipad. So ayan, may 6 na tayo dito. Basic damage plus 6, tapos may MP plus 20 pa. Okay,
So, click natin. Next tayo. Yan, si Skillbook Orbital Grade 1. Ito yung tier 1 nito. The character inflicts damage on a target with increased critical hit damage. So, yan. Bow First Advancement Archer Skillbook. Already learned this skill. So, ayan. Nakalagay na yung mismong words dito na already learned this skill. So, natutunan na natin siya. Orbital Raid 1. Itong Focus Fire 1, the character increases its stats for 10 minutes. Range crit plus 5. So plus 5 crit damage, good for 10 minutes. Second is Hans Beginning 1. The character increases its stats for 10 minutes. PvE. Pag sinabing PvE, good siya para sa player versus enemy. Parang ganun yun eh. Kalaban nyo mismo ibang tao or ibang character. Di monster iba yung monster eh. Ito kalaban niya is mismong ibang character. So meron tayong bonus damage pag may kalaban natin sila na plus 5. So next is Skillbook Marksman Benediction 1. So ito, the character increases its stats upon damage plus 10. Yan, na-learn na daw natin. So may plus tayo sa weapon which is okay na okay. Next is itong Call of the Wind. Upon a successful hit with a normal attack, the character inflicts bonus damage on a target with a certain chance. So may certain chance na magkaroon tayo ng bonus damage kapag successfully hit yung normal attack natin. So para sa class naman natin, ang i-advise ko sa inyo, yung iba ginagawa accuracy. Nasa sa inyo yan kung ano yung gusto nyo yung stat. Kung malakas naman yung tawag dito, so kung hindi kayo mag-miss, kasi yun ang napapansin ng ibang nagpa-vlog na sa Nightcross na madalas silang nagmi-miss kapag masyadong mataas yung monster nila. So depende sa inyo kung ano yung gusto nyo lagay na stats. Yung iba ginagawa accuracy. So depende sa inyo kung gusto nyo ganun yung gawin nyo. Next is itong lastly is Skillbook Appendix Quick Attack Tier 2. So Skillbook Appendix of Quick Attack, use it to enhance the skill the character inflicts damage on a target. So yan, natutunan na natin. So ano ba yung mga tier 2 natin? Ilan ba? So ito sa skill book, upper right side. So ito, isang common skill. Ito tier 2 na to eh. Tapos itong mga uncommon, mga tier 2 na ata halos. Okay, tier 2 na. Ito na lang isang tier 1, itong Hans Beginning. Sa passive naman, ito naman, marami pa tayong tier 1 na halos lahat. Yan. Physical reinforcement, precision, prowl, threat detection, marksman's benediction, call of the wind. Yan. Okay na okay to pag ito yung nakuha natin. Ito yung kulay blue na rare. Malakas siya compared sa mga kulay green na skill. Mas malakas itong rare kung kukumpara mo sa mga uncommon. Yan. Ito mga passive, tingin ko okay lang kasi passive lang eh. Iba pa din kapag active skill, ito yung mismong may attack na eh. Ayan, makikita nyo may mga attack. So mas tumataas yung attack pa, napapataas natin yung tier. So ano na nga ba yung mga isusunod ko? So dito tayo pupunta sa skill kasi wala na tayo sa beginner skill. Nakuha na natin lahat, diba? So pag kinlik mo tong skill, ang kukuhain ko next is ito mga to. So nasa 750k. So gagawin ko na yung coins ko is dapat kung i-multiply mo to by 2, so 150k. 1 million. Teka, 700. Teka, i-click nga muna natin yung ano. Check natin kung okay ba siya na bilhin. Okay naman, sige. So ito, 750k yung dalawa. So 1,500,000 coins lang naman. Diba mahirap ipunin, nasa 1,300 pa lang tayo. Pero again, kung kaya nyong i-AFK yan, kung wala naman kayong ginagawa, makakaipon at makakaipon kayo. And kung kaya nyo yung mga main quest, i-proceed nyo lang, malaki din yung bigay ng mga yun eh. So yan, yun yung dalawa. So yun lang. So another update or tips regarding sa Nightcross, if gusto nyo pang ma-introduce ko sa inyo yung game, sa mga lalo na sa mga nagsisimula pa lang at gusto rin kumita ng mga spenders and free-to-play players, subscribe lang kayo. Ayer Plays signing out.